Dahil nga sa kalagayan noon ni Clara ay mas pinili ko na lamang na manatili ng Cebu upang alagaan siya. Stage 3 na ang cancer niya at pausa siyang magsalita dahil sa kanyang lalamunan. At sa tuwing pagmamasdan ko siya noon ay hindi ko maiwasang magtanong kung bakit iyon nangyari sa kanya. Gayong napakabuti naman niyang tao. Napakahirap para sa akin na nakikita ko ang kalagayan niya na wala man lamang ako magawa. Ang tanging pinangahawakan ko na lamang noon ng mga oras na yon ay nakakausap ko ng maayos si Clara. Madalas kasi kapag pinipilit itong magsalita ay nahihirapan itong magsalita dahil sa bukol na ayon sa mga doktor ay isang maliit na tumor na dagdag pa nga ay nangihingi siya sa kanyang nangihina na siya dahil sa kanyang stage 3 cancer. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay hindi ko siya iniwan at mas pinaramdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Nais kong ipapatid sa kanya na kahit anumang ang mangyari ay hindi ko siya iiwanan. Love Notes, Year 4, The Bloodcast Valentine's Day Presentation. Muli po nating balikan ang pagpapatuloy ng kwento ni na Eddie at Clara na sinubok ng panahon na hanggang sa huli ay pinatunayan nila ang kanilang tunay na pagmamahalan. Dito po sa Love Notes, Year 4, The Bloodcast Valentine's Day Presentation. Episode title, Wagas na Pag-ibig, Part 2. Narito po. Love Notes, Year 4, The Bloodcast Valentine's Day Presentation. Namulat ako sa katotohanan sa mga sinabi ni Clara sa akin. Doon ko napagtanto na hindi lamang ako na nananaginip ng masama na totoong lahat ang mga nangyayari ng panahong iyon. Sa paglipas nga ng mga araw at buwan ay mas lalong lumala ang karamdaman ni Clara na lalong dumurog sa aking mga puso. At unti-unting nalagas ang kanyang makapal na buhok, reaksyon ng mga gamot sa kanyang katawan. Sa totoo lang ay hindi ko siya kayang tingnan ng mga oras na iyon dahil pinamumukha sa akin ng tadhana na wala na akong magagawa para alisin sa ganung sitwasyon ang aking minamahal. Doon ko naramdaman na wala akong kwenta dahil nahayaan ko na lamang siyang maghirap, na maaari na lamang na angkinin ko ang kanyang sakit na nararamdaman niya. Ganun ko siya kamahal na kung anuman ang aking pwedeng gawin ay angkinin ko ang kanyang sakit upang hindi na siya mahirapan pa. Naisip ko na di baling ako na lamang ang mahirap kahit para hindi lamang ang aking pinakamamahal. Hindi ko maiwasan na naging positibo ang kanyang pananaw na kahit unti-unti na siyang nakakalbo ay hindi siya nagreklamo sa kanyang itsura. Sinabi niya sa akin na tanggap na niya ang kanyang kalagayan, taliwas naman sa akin. Hindi ko maiwasang questionin ang nasa itaas dahil sa pagsubok na inilagay niya kay Clara. Pakiramdam ko ay hindi siya makatarungan dahil sa dinami-rami ng masasamang tao ay bakit si Clara pa at si Clara pa ang nabiktima sa ganung sitwasyon. Naisip ko na lamang na mawawala na ang pinakamamahal ko ay para na akong mamamatay. At kung maaari lamang ay susundan ko siya hanggang sa kabilang buhay. Love Notes, Year 4, The Bloodcast Valentine's Day Presentation. Makadiyos akong tao pero dahil sa nangyari ay pakiramdam ko ay unti-unting humihina ang pananampalataya ko sa kanya. Nang mga panahong iyon, nagdasal ako na sana ay pagalingin niya si Clara pero hindi niya ako pinakinggan. Ngunit sa yatang napakabuti ni Clara
at hindi niya hinayaan na tuluyang masira ang aking pananampalataya. Pilit niyang ipinaintindi sa akin noon na ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay may dahilan. Pero itinanong ko sa aking sarili kung ano nga ba ang dahilan niya. Dahil nga sa matinding pananampalataya ni Clara sa Diyos ay sinabi niya sa akin na hindi ko kailangang pangunahan ang pagmamahal or pagdudahan ng pagmamahal ng Diyos sa amin. Isipin ko na lamang kung bakit kami nabuhay sa mundong inilikha ng Diyos. Sa makalipas ng araw ay nakita ko ang pagwala ng paglakas ni Clara, na alam ko na anumang oras ay mawawala na siya sa akin, kaya naman pinilit ko ang aking sarili na hanggang doon na lamang kami na magsasama. At dahil nga sa labis sa pagmamahal ko sa kanya ay binuo ko sa aking sarili na ang pangakong hindi na ako magmamahal, na kapag binawi na siya ng Diyos sa akin ng mga oras na iyon ay gusto kong pakasalan si Clara bago man siya mawala sa akin. Mahal, kumusta ka na? May pasulubong ako sa'yo. Nag-abala ka na naman. Ano ka ba? Alam mo namang basta ikaw, hindi ka abala sa akin. Ano ba yung dala mo para sa akin? Eto, hilaw na mangga. Kinuha ko dun sa paborito nating tambayan. Sabi mo nung nakaraan, gusto mong kumain ito, di ba? Oo nga. May mga bunga na pala doon. Oo, meron na kaya nakakuha ko ron. Ano bang gusto mong sausawan? Asin o alamang? Asin. Sige, sandali lang. Ipagbabalat kita. Siya nga pala, mahal. Buo na desisyon ko. Desisyon? Na alin? Na pakasalan ka. Napag-usapan na natin to, di ba? Walang kasal na magaganap. Hindi kita itatali sa naghihingalong katawan na to. Naghihingalo o hindi, Clara, ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Ano pa bang silbi ng pagpapakasal natin kung iiwanan lang din kita? Mahal, hanggat nandito ka sa puso ko, mananatili kang buhay para sa akin. Tinatakasan mo ang realidad. Sa tingin mo ba, matatahimik ako kung malalaman kong pinipilit mo akong buhayin sa mundo mo kahit napatay na ako? Ikaw nga, mahal, buhay ka pa pero pinapatay mo na sarili mo. Gusto ko talagang makasal tayo. Isa pa, pangarap mong ikasal ka, di ba? Gusto kong maging masaya ka bago ka tuluyang kunin sa amin. Gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Eddie, ramdam ko kung gaano mo ko kamahal at nagpapasalamat ako dahil kahit ganito na ako, mahal mo pa rin ako. Pagdudahan mo na lahat. Huwag lang ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil kahit anong mangyari, hindi ito mababawasan. Kaya pakiusap, pumayag ka na sanang makasal tayo. Sige, pumapayag na ako. Talaga? Maraming salamat, mahal. At dahil dyan, kailangan may singsing. Eto, isuot mo to. Teka, paano mo nabili itong singsing na to? Hindi ba nangako ko sa'yo na pakakasalan kita? Matagal ako nag-ipon para mabili ang singsing na yan. Hindi nga lang ganun kamahal pero totoong ginto yan, mahal. Kahit peke lang yan, mahal. Napatawa rin kita. Ang tagal na rin mula nung huli ko nasilayan ang mga ngiti sa labi mo. Masaya lang ako sa pagmamahal na binibigay mo sa akin. Talagang nag-abala ka pang bumili ng singsing. Oo naman. Simbolo yan ng walang hanggang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal din kita. Kaso, pasensya ka na ha. Kasi maaga kitang maiiwan. Ayos lang, mahal. Alam ko naman magkakasama din tayo sa kabilang buhay. Pero, huwag kang susunod agad ha.
Nakukuha mo pa talaga magbiro. Ayoko naman kasing puro sakit at lungkot ang baunin ko kapag nawala na ako. Panatag akong lilisan kung alam kong tanggap mo ng maluwag sa dibdib ang pagkawala ko. Sa totoo lang, mahirap. Ngayon pa lang para na ako nauupos na kandila. Pero pangako ko sa'yo na magpapakatatag ako. Mabuti kung ganon. Tandaan mo lagi. Ayokong ako ang maging balakid sa mga gusto mong gawin sa kinabukasan mo. Mas gusto ko na gawin mo akong inspirasyon. Matapos nga ang napakahaba naming diskusyon ni Clara ay napapayag ko na rin siyang ikasal kami. Nang sa gayon ay habang buhay ko siyang makasama at hindi ko maramdaman na mawawala siya sa akin. Alam kong makasarili ang aking naging desisyon dahil katumbas noon ang hindi ko pagpapalaya sa kanya. Pero tao lamang ako na labis ko siyang minahal at gusto ko siyang pabaunan ng magandang alaala at tuparin ang kanyang pangarap niyang ikasal. Gusto kong baunin niya sa kabilang buhay ang tamis ng masaya, ang tamis na kahit na sa maikling panahon lamang. Ipinabatid ko sa aming mga magulang ang balak naming pagpapakasal at wala ni isa man sa kanila ang tumutol, lalo pat alam ng mga magulang na kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Ang sabi nila ay gusto nilang pabaunan ng magandang alaala si Clara bago ito lumisan. 3 araw ang preparasyon dahil sa bahay na lamang kami ni Clara kami ikinasal. Hindi man siya makatayo at hindi makapunta sa simbahan ay doon na kami kinasal. Dahil malalapit lamang na tao ang naging saksi sa aming kasal at isang pari. Napalitan kami ng aming mga wedding vows na siya lamang ang babaeng mamahalin ko sa aking buhay. Nang isinuot ko sa kanyang singsing na simbolo ng aming pagmamahalan ay napahagulgol siya ng iyak, napaluha siya sa hindi niya maipaliwanag na kadahilanan. Tuwa dahil sa pag-ibigan, dahil hindi tinuldukan ng panahon na para sa akin ay hindi titigil ang pagmamahal ko kay Clara kahit wala na siya. Matapos naming ikasal ay nagsialisan na ang ibang bisita upang bigyan kami ng panahon na masulit namin ni Clara ang natitirang oras na magkasama kami. Umiga ako noon sa kanyang tabi at niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi niya sa aking masaya-siya na pinagbuklod kami ng Diyos. Mahal, Ano yun, mahal? makasarili ba ako kung sasabihin kong napakasaya ko na naikasal na tayo? Hindi. Bakit mo naman naitanong yan? Tsaka hindi lang ikaw ang masaya, pati ako. Nagdiriwang ang puso ko dahil sa wakas, iisa na tayo. Gusto ko pa sanang mabuhay ng matagal. Ayaw mo na kitang iwan. Pero anong laban ko sa Diyos kung gusto na niyang bawiin ang buhay na ipinahiram niya sa akin? Ang magagawa na lang natin, sulitin ang bawat sandali na nandito ka pa. Susulitin natin ang natitirang oras natin na magkasama. Napakaswerte ko dahil nakatagpo ako ng katulad mo. Maswerte din naman ako dahil ikaw ang babaeng nilaan niya para sa akin. Kahit na ilang oras pa lang tayong kasal, matindi ang pasasalamat ko na pinag-isang dibdib niya tayo. Walang katumbas na sayang naramdaman ko nung pumayag ka magpakasal sa akin. Nung una, ayoko talaga. Kasi pakiramdam ko, bibigyan lang kita ng walang hanggang pasakit at kalungkutan. Inisip ko na kapag nagpakasal ka sa akin, habang buhay mong dadalhin ang sakit ng pagkawala ko. Hindi naman malabo mangyari yun pero magtiwala ka sa akin. Kahit masakit, tatanggapin ko. Oo, may parte sa akin na ayaw kong pakawalan.
Pero alam kong magiging maayos ka sa pupuntahan mo. Lugar na walang pasakit at paghihirap. Pero sana, kahit wala na ako, huwag mong isara ang puso mo na magmahal uli. Gusto kitang maging masaya hanggang sa huling araw ng buhay mo. Kasi hindi naman sa akin magtatapos ang ikot ng mundo mo. Napag-isipan ko na yan, mahal. Pero maniwala ka sa akin o hindi, wala na akong balak na magmahal uli. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko hanggang sa kahuli-huliyang sandali ng buhay ko. Masaya na akong mabuhay kahit sa mga masasayang alaala lang natin. Pero, mahal, Pakiusap, Clara. Ang mahalin ka habang buhay ang siyang kaligayahan ko. At kontento na ako na ikaw lang ang minamahal ko. anong kabutihan ba ang nagawa ko at biniyayaan ako ng Diyos ng isang lalaking katulad mo? Basta lagi mong tatandaan na wagas ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Mahal. Salamat nga pala at pinagbigyan mo ko na puntahan natin tong puno na tinatambayan natin noon. Nakakatuwa na nandito pa rin ang mga pangalan natin na inukit natin dito sa puno. Oo nga, mahal. At lumain man yan ng panahon, hinding-hindi yan mabubura katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Ay, teka. Komportable ka ba dyan sa pagkakaupo mo? Oo, salamat. Gusto ko talagang mapanood mabuti ang paglubog ng araw. Alam mo, mahal, ikaw ang nagsisilbing araw ko. Ang nagsisilbing liwanag ng buhay ko. Salamat. Pero ito ang tatandaan mo, mahal. Sa bawat paglubog ng araw, muli itong sisikat na kahit pansamantalang baluti ng kadiliman ng mundo mo, may liwanag pa rin na kinabukasan para sa'yo. Kaya kahit na anong mangyari, wag kang panghihinaan ng loob dahil mahal na mahal kita at mananatili ako sa tabi mo kahit wala na ako. Alam ko. Pakiusap ko lang sana. Palagi mo akong gabayan mula sa itaas. Pag ako mahal ko, pwede mo ba akong yakapin ng mahigpit? Nilalamig ako. Sige. Pero kung gusto mo, iuwi na kita. Dito muna tayo sandali. Gusto ko munang magpahinga. Sige, mahal ko. Magpahinga ka lang. Andito lang ako. Matagal ko nang inihanda ang sarili ko na anumang oras na lumisan si Clara. Pero nang makita ko kung paano niya ipinikit ang kanyang mga mata na tila natutulog matapos sambitin ang mga katagang yon, ay agad akong napahagulgol habang yakap ko siya sa aking mga bisig at nakita ko kung paano walang buhay na lumaylay ang kanyang mga kamay. Umiyak ako ng umiyak habang yakap-yakap siya ng mahigpit at paulit-ulit na sinasambit kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko na nga namalayan na isang oras na pala akong ganon kung hindi pa kami sinundan ni Tita Sally at napaluha siya nang makita ang hitsura ako at ang walang buhay na si Clara. Agad naman ako niyakap ni Tita Sally at sinabing makakapagpahinga na si Clara at ang mabuti pa raw ay iuwi na namin ito. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng masasaya at malulungkot na alaala na meron kami ni Clara at kung gaano namin kamahal ang isa't isa at dadalhin ko yun hanggang nabubuhay ako. Sa paglipas nga ng panahon
ay ngayon nga matanda na ako ay hindi nga ako nagmahal ng iba maliban kay Clara. Alam kong hindi siya tutol na magmahal akong muli, pero hindi ko maaaring turuan ng aking puso, gayong siya pa rin ang tinitibok nito. Bagamat tumanda ako na walang katuwang sa buhay at walang anak, ay masasabi ko namang masaya ako dahil nariyan na ang mga pamangkin at apo ko na nagmamahal at nag-aalaga sa akin. Hindi naman ako nangulila dahil pakiramdam ko ay palagi kong kasama si Clara dahil alam ko ang presensya niya sa paligid ko, dahil alam ko na balang araw ay magkakasama kami sa paraiso at doon namin itutuloy ang aming pagmamahalan. Love Notes, Year 4, the Bloodcast Valentine's Day Presentation. Hanggang dito na lamang po at naway magsilbi itong inspirasyon na merong wagas at walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat, Eddie. You are the love of my life. I knew it right from the start. The moment I looked at you, you found a place in my heart. You are the love of my life. You give me reason to live. You taught me how to be strong. With you is where I belong. No one's ever touched me quite the way you touched me. People search a lifetime to find what we have. You are the love of my life, one thing that's good in this life. I'll spend the rest of my days just loving you. You are the love of my life, the heart and soul of my life. Once I was lost and alone, with you at last I am home. You give me so much of you and leave me room to be free. No one's ever touched me quite the way you touched me. People search a lifetime to find what we have. You are the love of my life, one thing that's good in this life. And in a world full of change, one thing I'm sure of, you are the love of my life, the one thing that makes sense in this life. I'll spend the rest of my days just loving you. You are the love of my life, and I thank God I'm alive to spend my lifetime with you. You are the love of my life. Napatunayan ng kwento ni Eddie na wagas ang kanyang pagmamahal kay Clara. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan ay hindi siya bumitaw para sa kanyang minamahal. Lumisan man sa mundong ito si Clara ay binigay ni Eddie ang kanyang puso hanggang sa huling sandali ng buhay ni Clara upang iparamdam niya ang kanyang wagas na pag-ibig. Love Notes, Year 4, the Bloodcast Valentine's Day Presentation. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa Barangay LS 97.1 Forever at kay Papa Dudut para sa kanyang programang Barangay Love Story. Isa po sa napakarami na pong kwento na na-feature po sa Barangay Love Stories ni Papa Dudut sa Barangay LS 97.1 ay ang kwento ni na Eddie at Clara na naipalabas po o na-feature po sa Barangay Love Story noong April 18, 2023
na pinamagatan din pong Wagas na Pag-ibig, The Eddie Story. Naisipan ko pong gawa nito ng sarili ko pong content dito po sa ating vlog. Napapanahon para sa darating na Valentine's Day na merong tunay na pagmamahalan na katulad ng love story ni na Eddie at Clara. Muli po, ako ay nagpapasalamat kay Papa Dudut para sa kanyang programang Barangay Love Story na napapakinggan po sa Barangay LS 97.1 Lunes hanggang Linggo alas 12 ng tanghali at kay Eddie para sa paggamit ng iyong kwento. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat mula po dito sa Love Notes Year 4, the Vlogcast Valentine's Day Presentation. Love Notes Year 4, the Vlogcast Valentine's Day Presentation. Aim High 2024. February is Feb-ibig on the Vlogcast. The Vlogcast, my official YouTube channel. And I'm Clark Garcia too.